Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, October 24, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Severe Tropical Storm Christine, posibleng lumakas pa habang papalabas ng Philippine Area of Responsibility. Death toll tumaas pa. Panibagong sama ng panahon nagbabanta. Buong probinsya ng Cavite nagdeklara na ng state of calamity. Mga residente ng Marikina City pinalilikas naman dahil sa banta ng pag-apaw ng ilog. Naman kasi kinakailangan na marami para makapag-operate ng scam farm. Bagong estratehiya ng mga POGO, mas mahirap masawata ayon sa PAOK. Sa showbiz, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, ipapa-charity auction ang kanyang winning pageant sashes. At Bini, nagpasikat kasama ang Team Ann, Jugs at Teddy sa Magpasikat 2024 ng It's a Showtime. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sumampa na sa 20 ang patay dahil sa pananalasa ng bagyong Christine sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Sa pagtataya ng NTRRMC, lagpas 3 milyong individual na rin ang apektado ng malawakang pagulan at pagbaha sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa latest report naman ng Pag-asa, patuloy ang mabagal na paggalaw ng bagyo papunta sa Lingayen Gulf sa Pangasinan. Dala nito ang lakas ng hangin na aabot sa 95 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 145 kph. Nakataas pa rin ang signal number 1 at 2 sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon pa sa Weather Bureau, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility si Christine sa Biyernes ng hapon, October 25. Pero hindi sinasantabi ang posibilidad na mag-U-turn ng bagyo sa Linggo o Lunes, papalipid muli sa bansa. Yan ay dahil sa posibleng maging epekto ng isa pang namumuong sama ng panahon sa silangan ng Pilipinas na siyang inaasahan namang magiging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 na oras. Itong low pressure area na ito nananatiling mataas ang tsansa na maging bagyo in the next 24 hours. Isa nga sa mga unang hinagupit ng bagyong Christine ang Bicol Region kung saan hindi bababa sa 20 ang bilang ng mga nasawi. Humihiling naman na ng karagdagang rescue teams ang Bicol Regional Police sa pambansang pulisya dahil sa dami ng dapat aksyonan na naapektuhan ng bagyo. Samantala, natagpuan naman ang bangkay ng isang bata na palutang-lutang sa baha sa Quezon Province sa gitna ng malalakas na pag-uulan. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Record-breaking nga kung maituturing ang matinding ulang ibinuhos sa Bicol Region matapos ang paghugupit ng bagyong Christine. Pinalubog ang maraming komunidad na patuloy pa ring nakararanas ngayon ng mga pag-uulan. Base sa pinakahuling tala ng Bicol Regional Police Office, hindi bababa sa 20 ang nasawi sa rehiyon, habang aabot naman sa humigit 50,000 ang apektadong pamilya. Humiling na ng karagdagang 150 rescue personnel at 6 na water boats ang Bicol Regional Police sa pambansang pulisya. Inaasahang darating na ang karagdagang mga tulong mula sa Calabarzon at Eastern Visayas Regional Police Offices. Sa ngayon, may 10,000 pulis ang rehiyon na nagsasagawa ng rescue operation. May mga pulis din tayo na nasa 1,000 na nasalanta at nabanggit na nga po ng naramdaman ng National Headquarters na kumbaga worn out na rin yung ibang pulis natin sa mga nakaraang araw. So ang minabuti nila ay dagdagan ng pulis para may alternate po sir na mag-duty po sir. Sa gitna ng rescue, siniguro naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na handa na ang pamahalaan sa pamamahagi ng ayuda sa mga nasalanta. Ang paradigm o ang mindset ng pamalang nasyonal ng DSWD pagdating sa response, hindi tayo nag-aantay na sunguna bago natin dalhin doon. Pre-positioned na. Pero ang pangamba ng pulisya ngayon ang posibleng pagkakaroon ng looting. Huwag naman po nating samantalahin ang nangyayari sa ating kapwa bagkos tulungan natin na mapagsagupayan, mairaos po itong kalamidad na pinagdaraanan natin. Sa kabilang banda, tuloy-tuloy naman ang relief operations ng maraming NGOs para makatulong sa maraming apektado.
Samantala, isang bangkay naman ng 1 taong gulang na bata ang natagpuang palutang-lutang sa Barangay Poblacion, San Andres, Quezon Province. Naiwan niya itong anak niya na nagising habang sila ay natutulog at ito ay lumabas ng bahay. Ngayon hindi po nakasarado yung pinto at gate ng kanilang bahay. Kaya yung biktima ay naglaro dun sa malapit sa kanal. Ngayon, aksidente po siyang nahulog dun sa kanal at malakas po yung agos ng tubig kaya siya ay natangay po. Patay na nang matagpuan ng bata. May layong 2 kilometro mula sa bahay ng biktima. Nadala pa sa ospital ang bata pero idineklara ring dead on arrival. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nagdeklara na ng state of calamity ang buong probinsya ng Cavite habang nalubog rin sa baha ang malaking bahagi ng Southern Luzon. Narito ang ating Balitang A to Z. Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cavite dahil sa epekto ng bagyong Christine. Sa bayan ng Noveleta, umabot sa spilling level ang Ilang-Ilang River. Ibig sabihin, hindi na mapipigilan ang pag-apaw ng rumaragasang tubig sa mabababang barangay. Sarado na rin sa trapiko ang Noveleta Crossing, kaya stranded ang maraming motorista. Pinag-iingat naman ng lahat dahil posibleng tumaas pa ang tubig pagsapit ng high tide mamayang madaling araw. Sa General Trias naman sa Cavite pa rin, ilang lugar ang nawalan ng kuryente, kasabay ng malakas na bagsak ng ulan nitong hapon pagabi. Samantala sa Batangas, nagmistulang chocolate drink ang bayan ng Lemery at Laurel dahil sa pag-agos ng maputik na baha. Isang netizen ang nagbahagi ng live video at swerteng na rescue. Pero anya, madami pa raw sa kanilang mga kapitbahay ang kinakailangang mailikas. Sa Santo Tomas naman, umabot hanggang sa binti ang naging tubig sa ilang mga barangay, habang kaliwat kanan na baha rin ang naranasan ng mga motorista sa iba't ibang bahagi ng South Luzon Expressway. Yan Laguna, nakunan sa video ng isang residente ang Animoy Waterfalls na pag-agos ng tubig nang mamagarin ang Ilog Binyan. Walang humpay ang pag-apaw ng tubig papunta sa mga kabahayan malapit sa Evangelista Bridge. Kanya-kanyang pagsalba naman ng mahalagang gamit ang mga residente ng Calamba, Laguna matapos pasukin ng hanggang hitang tubig ang mga kabahayan sa syudad. Ang iba pang nakatira sa mas mabababang lugar, kinailangan na ring i-rescue dahil abot na hanggang baywang ang tubig. 5:00 ng hapon nang magpalabas ang Pag-asa ng Red Rainfall Warning sa Batangas, Cavite at Laguna, hudyat ng matinding banta ng malakas na ulan at pagbaha. Nagpapatupad na ng evacuation ng lokal na pamahalaan ng Marikina bilang pag-iingat dahil sa patuloy na pagbagsak ng ulan sa Metro Manila at Karatig Bayan ngayong gabi. Nagtaas baba mula normal level hanggang alert level 1 sa mahigit 15 meters ang antas ng tubig sa ilog nitong Huwebes, habang posibleng mas tumaas pa ito sa magdamag, lalo na't naisailalim nga sa panibagong red rainfall warning nitong lamang 8:00 ng gabi. As of press time po, umakyat na sa alert level 2 ang ilog matapos sumampa ng 16 na metro ang level dito. Hindi na madaraanan ng ilang tulay at kalsada sa Cagayan Region dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan River dulot ng bagyong Christine. Patuloy namang pinarilikas ng mga otoridad ang mga residente habang lumalala ang sitwasyon ng pagbaha at banta ng pag-apaw ng ilog. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Lagpas na sa warning level na 8 metro ang taas ng tubig sa Cagayan River ngayong Huwebes. Kaunti na lang para maabot ang critical level na 11 meters. Walang humpay kasi ang buhos ng ulan at lakas ng hangin dulot ng bagyong Christine. Ito ngayon ang ikinababahala ng mga residente. Hindi na rin madaanan ang ilang kalsada at tulay sa Cagayan Region dahil sa umaapaw na tubig mula sa ilog na pinalala pa ng walang patid na pag-uulan. Sa Isabela, nagmistula ng lawa ang mga taniman dahil sa matinding pagbaha matapos dumaan ang bagyo Huwebes ng madaling araw. Kasabay ng pag-uulan, patuloy naman ang pagkukumpuni sa mga nabuwal na poste ng kuryente sa Cagayan bilang pag-iingat sa iba pang mga insidente.
Samantala, nagsasagawa na ng preemptive evacuation ng MDRRMO ng Enrile, Cagayan sa mga naapektuhang residente dulot ng malawakang pagbaha. Sinuong na rin ng mga otoridad ang mataas na baha na ito. Mailikas lang ang mga residenteng naipit sa kani-kanilang mga tahanan. Patuloy din ang pamamahagi ng relief goods sa libo-libong evacuees na nasa mga evacuation center habang nagpapalipas ng paghupa ng bagyo sa lugar. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Inilikas ang mahigit 500 pamilya matapos tamaan ng 2 hanggang 3 metrong storm surge o daluyong dulot ng bagyong Christine ang mga baybaying lugar sa Lingayen, Pangasinan. Pinakamarami ang evacuees sa bayan ng Bolinao na umabot sa halos 130 pamilya, habang humigit naman sa 100 pamilya ang nailikas sa Sual at Dagupan City. Inilikas din ang mga residente sa mga bayan ng Agno, Anda, Bani, Labrador at Satpampian para madala sa mas ligtas at mataas na lugar. Ayon kay Pangasinan Vice Governor Mark Lambino, malakas na hangin ang nagdulot ng storm surge o dambuhalang mga alon na labis na nakaapekto sa mga baybayin. Pansamantalang ipinasara sa mga swimmer at surfer ang kilalang surfing area sa San Juan, La Union bilang pag-iingat pa rin sa bagyong Christine. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglalangoy at pag-surfing maging ang paglapit sa dalampasigan para sa kaligtasan ng lahat hanggat patuloy na nararanasan ng masamang panahon. Matamlay din ang dalaw ng mga turista sa ngayon kaya apektado ang maraming negosyo ng mga lokal na may-ari ng mga establishmento kahit pabukas sa operasyon ang ilan sa kanila. Nasira naman ang mga cottage dahil sa bagyo. Hindi kami makapagbenta. Walang mga guests. Hindi rin nakaligtas ang Boracay Island sa hagupit ng bagyong Christine. Makikita sa mga larawan ang lawak ng pinsala sa mga negosyo at infrastruktura, maging ang ilang mga sirang establishmento matapos matumba ang mga puno na nagdulot ng pagkawala ng supply ng kuryente sa maraming lugar. Ang Philippine Coast Guard nakaalerto para matiyak na ligtas ang mga naglalayag patungo sa Boracay dahil sa malalakas na alon dulot ng bagyo. Ayon naman sa Aklan Electric Cooperative, marami pang lugar sa Malay at Buruanga ang walang kuryente dahil sa bagyo. Patuloy ang clearing at restoration operations ng mga personel mula sa Katiklan Substation at inaasahang maibabalik ang kuryente sa mga apektadong lugar sa lalong madaling panahon. Paalala sa mga residente, iwasan pong lumapit sa mga naputol na linya ng kuryente para sa inyong kaligtasan. Ibang balita, nagbabala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa mga bagong estratehiya ng mga iligal na pogo ngayon na mas maliit na ang operasyon para mas makapagtago sa mga otoridad. Double time naman ang pagtugis ng paok sa mga scam farms dahil halos 2 buwan na lang ang nalalabi sa palugit ni Pangulong Marcos para mapaalis lahat ng pogo sa Pilipinas. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Mas kaunting trabahador, mas maliit na operasyon, pero mas malapit sa komunidad. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, iyan ang bagong estratehiya ng mga iligal na pogo ngayon matapos ang sunod-sunod na malalaking anti-pogo operation ng mga otoridad. Kasi kinakailangan na marami para makapag-operate ng scam farm. Una mong kailangan ay yung spammer, taga-padala ng kung ano-anong mga messages. No? Pangalawa, ang kailangan mo ay yung CSR, yung mga mambobola. Yung pangatlong, kailangan mo yung technical na, paano higupin yung pera. Kaya ang style ngayon, mas maraming maliliit na operasyon ng mga iligal na pogo para mahuli man ang isa ay hindi bultuhan katulad na nangyari sa Porac at Bamban. Giit ng PAOK, mas malaking hamon ito sa mga otoridad. Mas nag-disintegrate sila, you require more operational planning. As opposed before na isa lang na malaki, isang operational planning lang ang kailangan mo. Umiiwas na rin ang mga illegal pogo sa malalakihang gusali dahil madali itong ma-red flag, lalo na kung lantad ang maraming foreigners na nagtatrabaho. Kaya binalaan ng PAOK ang mga nagpapaupa ng maliliit na unit sa mga condominiums at buildings. Maging mas mapagmatyag doon sa mga umuupa, nag-lease sa kanilang mga properties. Baka mamaya pogo na po yan. Babala naman nila sa mga big boss na nasa likod ng mga illegal na pogo at mga scam hubs. Hanggat meron kami nakikitang illegal, mga
mga scam farms, tuloy-tuloy lang po kami. Ready ang aming detention facility, inihanda po namin. In fact, kanina nagbe-meeting kami ng ibang mga direktor para masigurado na maayos yung facility namin sa taas para sa search na ni-expect namin. Halos 2 buwan na lamang ang natitira sa palugit ni Pangulong Bongbong Marcos na hanggang Disyembre upang tuluyan ang maipasara ang lahat ng mga pogo sa buong bansa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinuri ng Malacanang ang law enforcement agencies matapos maaresto ang isang umano'y drug pusher sa San Miguel, Maynila kamakailan. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na dapat ay habulin pa ang mga kasabwat ng naturang suspect. Tiniyak rin ito na pananagutin ng sinumang magtutulak ng droga. Hindi pinangalanan ni Bersamin ang suspect pero lumabas ang pahayag matapos mahuli ng National Bureau of Investigation. Kasama ang Presidential Security Group, PDEA at local police ang isang Edgar Ventura na umano'y nahuli sa kanyang bahay sa San Miguel, Maynila na sinasabing nasa loob mismo ng Malacanang Complex. Ipapasubasta ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach ang ilan sa kanyang mga ginamit mula sa iba't ibang beauty pageants on her way to the Miss U crown. Sa kanyang Instagram post, makikita ang larawan ng mga sash kasama ang mga titulo mula sa Binibining Pilipinas at Miss Universe. Liban sa mga sash, kasama rin sa auction ang dress na sinuot ng beauty queen nang siya'y mapili sa top 15 ng Miss Universe at isang notebook. Gagawin ang nasabing auction bilang bahagi ng Love Gala ng HIV advocacy group na Love Yourself. Ibabahagi ang makokolektang pondo mula sa auction sa isang youth center sa Taguig. Abangan sa aming pagbabalik matapos ang hagupit ng Bagyong Christine, mga residente sa Isla Puting Bato sa Maynila nag-aayos ng kanilang bahay dahil sa pangamba ng malakas na alon. At PBA, ibibigay ang lahat ng kikitain sa Game 1 ng 2024 Governors Cup Finals sa mga naapektuhan ng bagyo. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mga ka-A to Z, kaka-anunsyo lang po ngayong gabi ng Huwebes ng Presidential Communications Office. Suspendido pong muli ang klase sa lahat ng antas, maging ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa buong Luzon Island ngayong Biyernes, October 25. Ito'y dahil nasasailalim pa rin sa Tropical Cyclone Wind Signal numbers 1, 2 at 3 ang karamihan ng lugar sa Luzon. Inirekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang naturang suspensyon para makatulong sa mga isinasagawang rescue, relief at recovery operations ng gobyerno. Gayunpaman, maaari ring magpatupad ng localized suspension ng klase at trabaho ang mga lokal na opisyal base sa sitwasyon at sa mga naayong batas at regulasyon. Samantala, nakasalalay naman sa desisyon ng mga pinuno ng pribadong kumpanya at opisina ang suspensyon ng trabaho sa kanilang mga manggagawa. Matapos ang magdamag na pag-uulan na dala ng Bagyong Christine, naging abala ang mga residenteng nakatira sa tabing dagat ng Isla Puting Bato sa Maynila na ayusin ang kanilang bahay dahil sa pangamba ng malalakas na alon. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Abalang 70 anyos sa si Tatay Antonio sa pagkukumpuni ng dinaraang tulay at ilang bahagi ng kanilang bahay na sinira ng Bagyong Christine. Ngayon, mababang tubig, yan, repair muna. Para lang may madaanan, maapakan. Nagpakaupo na lang kami sa papag. Kaya, buti yan na. Nasirit yan ng alon, pagkagano ng alon. Nagkano ng mga sahig, butas. Basa yan eh. Dahil tabing dagat ng kanilang bahay, nangangamba silang mapinsala ito ng malakas na alon.
Bagamat kalmado ang tubig dagat dito sa bahagi ng Isla Puting Bato dito sa Maynila, ayaw pakakampante ng pamunuan ng Barangay 20 dahil karamihan sa mga bahay na kanilang residente, kitang-kita yung pundasyon ay nakatali lang. Kung kaya't ang pinag-aalalan nila dito ay pagka dumating yung pagkakataon na magkaroon ng high tide at humampas yung alon ng tubig dagat nga ay panigurado, delikado itong mga kabahayan dito. Ayaw nilang maulit ang natamong pinsala sa mga kabahayang binayo ng Super Typhoon Karina. Parang domino yan eh. Pagka bumigay yung isa, naglaga na lahat. Ang bahay nila, inaakit talaga ng tubig dagat. Ito, basahig nila, mataas na, inaabot pa hanggang tuhod. Pagtaas ng tubig ng dagat, pag high tide. Sa datos ng Barangay 20 na nakasasakop sa Isla Puting Bato, aabot sa 10,000 na individual ang naninirahan sa tabing dagat sa kanilang lugar. Sumunod sila, pag pinalikas sila ng barangay at ng MDRI o Coast Guard, sumunod po agad, wag na po yung matigas ang ulo. Bahay lang po yan, madali lang po yung maayos yung bahay na nagiba. Yung buhay, mahirap po ibalik. Wala pang inililikas mula sa kanilang lugar pero naka-standby na ang barangay sakaling tumindi pa ang lagay ng panahon. Ayon naman sa barangay chairman, nag-abiso na ang Manila Local Government na nakahanda ito para sa relief efforts. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tinawag na fake news ni Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte ang mga batikos sa social media na siya at ang mga anak na sina Governor Luigi at Congressman Migs ay nagbabakasyon sa Siargao sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine sa Bicol. Sa Facebook, nilinaw ni Kong El Rey na noong weekend pa ang mga naturang larawan at nakabalik na ang lahat sa Camarines Sur bago dumating ang bagyo. Samantala, nagpost naman sina Governor Luigi at Congressman Migs ng mga larawan sa Facebook ng kani-kanilang rescue at relief operations sa mga na-stranded gamit ang mga paddleboards at rubber boats. Totally damaged lahat ng dokumento sa opisina ng Commission on Elections sa Iriga, sa Albay at maging sa Bato, Camarines Sur. Sa mga larawan na ibinahagi ng COMELEC na lubog sa putik at baha ang mga hard copy ng mga papeles. Pero pagtitiyak ng Komisyon ng Halalan, mayroon naman daw backup ang lahat ng mga nasirang dokumento. Nihayag ng Philippine Basketball Association o PBA na itutulong nila ang lahat ng kikitain sa Game 1 ng 2024 Governors Cup Finals sa mga naapektuhan ng hagupit ng Bagyong Christine. Ito ay ayon kay PBA Chairman Ricky Vargas kasama ng nalalapit na harapan ng TNT Tropang Giga at Barangay Ginebra San Miguel sa darating na linggo, October 27. Ido-donate nila ang lahat ng malilikom sa game sa napiling foundation habang ipinapaabot din ng PBA ang kanilang panalangin at agarang aksyon ng pagtulong sa lahat ng mga biktima ng bagyo. Susunod, ika-4 na araw ng Magpasikat 2024 ng It's Showtime, Pasabog! Performance ng Team Anjugs at Teddy inabangan kasama ang Bini. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Pasabog ang ika-4 na araw ng Magpasikat 2024 ng It's a Showtime dahil nagsilbing guest performer ng Team Anjugs at Teddy ang Nation's Girl Group na Bini. Nasurpresa naman ang madlang people dahil sa amazing nilang performance. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Pasabog ang performances ni na It's Showtime host Ann Curtis, Jukes at Teddy sa ika-4 na araw ng Magpasikat 2024. Tila wala ngang makakapantay sa tindi ng enerhiyang ibinigay ng nag-iisang diyosa ng telebisyon, Ann Curtis. Napajamming din ang madlang people kasama sina Jukes at Teddy sa kanilang performance. Parang kailan lang nagsimula, sinong makakapagsabing naabot tayo dito? Ang dami natin pinagdaanan, huwag kang mabahala, wala sa ating
pusong suko. Habang dumagundong naman ang studio nang marinig na ang tinig ng Nation's girl group na BINI, habang inaliw ang audience sa kanilang awiting Huwag Muna Tayong Umuwi at I Feel Good. I feel good. So I'm feeling kapag ikaw ay kapiling may dalang liwala. Concert vibe ang inihandog ng Team AJT na may temang core memory na hindi lang nagbigay saya kundi nagbalik tanaw sa mga hindi malilimutang sandali sa It's Showtime. We really just wanted to talk about the core memories of Showtime. Pag pinanood mo kasi yun, talagang you see us grow up together, have fun. Wala tayong ginawa kundi magpasaya ng tao. And at the same time, making each other happy as well as a family. Natanong rin ng BINI kung ano nga ba ang core memory nila sa show. Ano yung natatandaan yung core memories nyo dito sa Showtime? Siyempre yung pre-debut po namin, isa po yung Showtime sa talagang una nagtiwala sa BINI. 4 years ago, nandito kami sa Showtime. Thank you so much po. At ano naman kaya ang naging komento ng mga hurado sa core memory performance ng Team AJT? You guys surpassed my expectations. It's very refreshing. Kasi magaan lang magaan lang, no? So ang sarap panoorin. It really felt like a party which Showtime truly deserves. Tiyak na hindi na makapagantay ang madlang people sa susunod na pasabog ng magpasikat performances. Kung ano yan, abangan! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaaring tong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa theologian na si Albert Schweitzer. Ang sabi niya, ang layunin ng buhay ng tao ay maglingkod, magpakita ng malasakit at magtaglay ng hangaring tumulong sa iba. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mula. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Ingat po kayo.